praise God, no, for what we have witnessed. Truly, God is an amazing God who comes to the rescue of those who are weak. Ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay The Weak Made Strong. No, the weak made strong. Amen po ba? Kung ang mensahe ito ay para sa iyo, sabi mo amen. Yan, because we're all in our weakness, but our God is strong. Amen. Tumayo tayong lahat mga kapatid, and let's get our Bibles. Kunin po natin ang ating mga Bible. Hebrews chapter 11 verses 32 hanggang 35a. Yan. So kung nakita niyo na po, buksan natin at kung nakita niyo na, can you say amen? Amen. Nakita niyo sa screen, ha? But it's better to have your own Bibles. Okay. Verse 32 hanggang 35a. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And what more shall I say? For time would fail to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Sa aming sarili po'y wala kaming kakayahang unawain ang iyong mga salita. Dalangin namin ang banal mong Espiritu ay magpaliwanag ng aming mga isip, magkaroon ng linaw, Panginoon, at lalong lumawak pa ang aming pananaw sa buhay dahil ang iyong mga pangako ay magiging totoo sa aming puso at aming aangkinin ito. Dalangin po namin na maihayag si Jesus sa aming kalagitnaan sapagkat siya ang dahilan kung bakit kami narito. Panginoong Jesus, we worship you and we love you dearly. And this worship service is dedicated to you and you alone. Kaya, Lord, maluwalhati ka nawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming dalangin. In Jesus' name, amen. And amen. Sige po, maraming salamat. Makakaupo na tayo. Let me read this passage in Tagalog para mas kumonekta sa ating mga puso. No? Tingnan natin ito. Sabi po sa Tagalog, para mas maganda kasi sa Tagalog, tago sa puso eh. Anong sabi sa Tagalog? Magpapatuloy pa ba ako? Sabi ng writer, kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kay kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. No? Nakakahamon itong mga talatang ito kasi nagpapahayag ito ng isang tagumpay, pangalawa, pangatlo, at sunod-sunod na mga tagumpay. No, talagang these are heroes of faith, champions of the Lord. Kung babalikan po natin yung chapter 11 ng Hebrews, ang aklat ng Biblia na Hebrews, ay ito yung chapter na tumutukoy sa pananampalataya. It talks about what faith is and what faith does. No? At naglitanya po dito mula kay Abel, kay Enoch, no, kay Noah, kay Abraham. Sunod-sunod po 'yan mga heroes of faith natin hanggang nakarating tayo sa mga pangalan na ito. No? At masasabi natin, wow, it's so inspiring and encouraging to have these men and women who conquered.
who became victorious and became successful because of their faith. Kaya lang minsan sabihin natin, pero storya nila yon, di ba? Storya nila yan. Ibang storya ko eh. Siguro sabihin mo, Pastor, hindi mo ako kilala. Ito, mga champion yan. Ako, hindi ako champion. Hindi ako nasa liga ng mga kampiyon. Pagka tinignan mo nga ito, mga pangalan nito ng mga champions, di ba? Gideon. Pag sinamang Gideon, talagang wow. Nagtagumpay laban sa mga Midianites, di ba? 300 lang yung kasama niya, nagtagumpay sila. Hindi ako kagaya ni Gideon. Siguro sasabihin mong ganyan. Si Barak, no? Yung mga Canaanites, nilabanan nila, natalo nila. Si Samson, ang lakas si Samson, di ba? Ang gagaling nito, lalo si David, Samuel. No? Kung iisipin mo, kung ikukumpara ko dyan sa mga tao na yan, ay wala po ako sa kalingkingan. Siguro that's how you feel today. Malayong magkampiyon. Nung naglalaban na yung China at saka yung Pilipinas, nandun pa si Yao Ming, di ba? And the mere presence of Yao Ming is threatening na no? And nung nagsimula na rin yung laban ng Jordan and the Philippines, Gilas, Pilipinas, kapag tinitingnan ko si Ronde Hollis Jefferson, ay sabi ko, lalamunin kami nito. Lalamunin kami nito kasi Kobe Bryant ng Jordan. So anong panama namin dito? Pero God does amazing things, no? And we thank God for allowing us to see that in our lifetime. So siguro ganun din yung pakiramdam mo ngayon, no? Na parang, Lord, mahirap lang kami, hindi namin kayang tugunan ito, hindi ako nakapag-aral, hindi ako magaling, no? Paano ko mapag-aaral ng aking mga anak? Pangarap mong mapag-aral sa Ateneo, Lasal, UP? Yun nga lang pang tuition dito sa May Kawayan College, hindi mo mai-produce? O sa BSU? No? Mangangarap pa tayo ng ganyan? So sometimes we are limited, no? Because we're thinking that hindi tayo kaliga nito mga kampiyon na ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na itong mga kampiyon na ito, isa-isahin natin, ano? Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, at lahat ng mga nagtagumpay na ito, there is something common about them. Merong isang common denominator sa mga pangalan na ito, sa anim na pangalan na binanggit, at yun pang mga katangian na ginawa nung iba pa na hindi naman pinangalanan. At alam niyo po kung ano yung pagkakapare-pareho nitong mga kampiyon na ito. There's one thing common about them. They were all weak. They started out in weakness. Lahat po ng ito ay kagaya ninyo at kagaya ko rin ng mga pangkaraniwang mga tao. Kaya nga ang mensahe natin sa umagang ito, the weak being made strong. Si Gideon, ang naalala lang natin yung tagumpay niya, but nakalimutan natin na habang ang mga Midianita ay sinasalakay pong Israel, siya'y nagtatago. At noong siya'y makita ng Diyos, mahanap ng Diyos doon sa taguan niya, ang sabi niya, humayo ka, ikaw na magiting na sundalo ng Diyos. At ang kanyang sabi sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, hindi po ako sundalo, ako po'y magsasaka. Pangalawa, hindi po ako magiting, ako po'y nagtatago. At pangatlo, paano po ko hahayo? No? Ang tindi po nung kalaban namin ng mga Midianita. At hindi lamang yan, ang sabi ng Panginoon, humayo ka sa katapangang ibibigay ni Yahweh sa iyo. Ang sabi niya hindi po pa maaaring ako yung tinatawag ninyo kasi ako po ang yun pong pamilya ko, ang mahina sa maliit na lipi ng aming tribo. We are the weakest link. And in the family, ako yung mahina.
So why are you calling me? Baka meron kang ibang hinahanap, hindi ako yun. Pero God said, no, it's you. Si Barak, ganun din. No, bago niya malupig yung mga kalabang Canaanites, no? Ayaw niyang lumusob. He was a reluctant warrior. At ang sabi niya, Lord, lulusob lang ako kung kasama ko si Deborah. Ang sabi ng Panginoon kay Barak, sabi niya gano'n, kapag ka ikaw hindi ka lumusob on your own, yung tagumpay hindi mapapasa yung kamay, kundi mapapunta sa isang babae. Kasi parang hindi pa ako sapat kailangan pa kasama mo si Deborah. No? Pero nagtagumpay pa rin siya. Pero in weakness. Samson, he may be the strongest man who ever lived. But alam niyo naman ang weakness niya, babae, no? Sugal, babae, alak, yan ang mga weaknesses niya. And God reduced him to nothing. No? And he was included in this heroes of faith, not because he was the strongest man on the planet, but he was included in this hall of fame because of his faith, not because of his strength. Kaya yung pagkakasama niya dito, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa pananampalataya niya. Kasi alam niyo, nung ginamit siya ng Diyos, bulag na siya. Mahina na siya. Pero ibinalik ng Diyos ang kanyang lakas, no? Dahil sa kanyang pananampalataya. And even Jephthah, kung naalala niyo si Jephthah, no, yan po yung lalaban sa mga Canaanites, no? Pero ang sabi niya, Lord, yes, lalaban ako kahit he was actually a bastard, kahit anak siya sa labas, no? Sabi niya, lalaban po ako, kaya lang sabi niya ganoon, Lord, kung sino man yung unang lalabas sa aking tent, i-offer ko sa iyo as a burnt offering. No? He made the foolish vow. Parang sinasabi niya, Lord, eto, may promise ako sa iyo para gawin ko yung pinagagawa mo sa akin. Actually, hindi naman necessary yun Hindi kailangang magsabi ng pangako sa Panginoon bago mo magawa ang isang bagay. Natagumpay po si Jephthah, but unfortunately, ang unang lumabas doon sa tent, hindi yung tupay na iniisip niyang i-offer niya, o yung kambing, o yung oxen siguro na lalabas doon. Pero lumabas po yung kanyang dalagang anak But I don't think Jephthah offered his daughter as a burnt offering. Palagay ko lang, sa aking sarili lang, no, minabuti niyang i-isolate yung kanyang anak, dalhin sa isang parang konbento, at hindi na nakapag-asawa for life. But anyway, these men are weak. These men made foolish decisions. These men made mistakes. David, hangang-hanga tayo kay David. Pero alam mo yung immorality na ginawa niya against Bathsheba and how he conspired to murder the husband of Bathsheba. Yan ba yung sasabihin mo na hero? No? In his weakness. No? Pero nandito, itong mga taong ito sa Hall of Faith, an immoral and a murderer. And Samuel, ang sabi dito, nandyan din ang pangalan ni Samuel. No? Bakit nandyan ang pangalan ni Samuel? Although he's one of the most faithful, sabihin natin, prophets of old, judges of old. Pero ang weakness po ni Samuel is this, yung pong mga anak niya, hindi naman sumusunod sa Panginoon. So he's like a religious leader, pero yung mga anak niya, talagang ayaw sa Diyos. No? Napakasakit nun sa kalooban ng isang pastoro na sa isang pari nung panahon na yon, na yung kanyang anak ay hindi sumusunod sa Diyos. So ano makikita natin sa lahat ng ito, mga kapatid? God is bigger than our mistakes. God has a bigger plan. God's plans are bigger than your mistakes. Na kahit in your weakness, God can still do something extraordinary through you. And I hope that will give us encouragement. Kaya ang sabi dito, lahat ito,
Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. At ano pa yung mga binanggit dito? Who through faith conquered kingdoms. Yeah, sila David yan, sila Gideon yan. Enforced justice, si Samuel yan. Obtained promises, halos lahat yan. Stop the mouths of lions, sino yun? Daniel, na? David also, and Benaiah. Sino pa yon? Quench the power of fire, sino yan? Naalala niyo yung tatlong magkakaibigan? Shadrach, Meshach, and Abednego. Na inihagis dun sa pugo ng apoy pero hindi nasunog. Grabe yon. Grabe yung mga miracles, no? Meron talagang himala, mga kapatid. And God sometimes chooses to do extraordinary things through ordinary people. So they escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, and put foreign armies to flight. Although yung the mga Maccabees nung panahon na yon ay can be considered ito pong putting foreign armies to flight. And women received back their dead by resurrection. Yung mga babae sa panahon ni Elisha, panahon ni Elijah, mga nabubuhay yung kanilang mga anak na namatay. So makikita natin dito na, wow, grabe yung himala na pwede mangyari. The power of God is always available. Nothing is impossible with the Lord. Amen? Nothing is too hard for God. Walang lubhang mahirap para sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay na Kanyang maibigan. Okay. But I want us to zero in verse 34, nung sinabi dito na they were made strong out of weakness. Ano bang ibig sabihin nito? Does it mean na for you to be strong, you have to weaken yourself? Yung bang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin nito? Na makontento ka na lang sa kahinaan mo and you do nothing about it? And let God do His part? Is that what it means? Yung bang ibig sabihin yan? Is that a formula? Pastor, formula ba yan para makuha ko yung gusto ko? Maghihina-hinaan ako para akong drunken master? Para akala ng kalaban, mahina ako. Para nang sa ganun, mabit ko siya. Yung bang ibig sabihin nun? Well, let's take a look at the different versions of the scriptures kung paanong tiningnan nila po yung verse na ito. In the English Standard Version, itong pagkakasabi, who were made strong out of weakness. They were made strong out of their weakness. Sa NASB, ang sabi, from weakness, mula dun sa weakness, were made strong. So, iba naman ang approach ng New American Standard Bible, ano? Mula daw sa weakness, they were made strong. Sa NIV, whose weakness was turned to strength. Pareho ng NASB. Sa New King James, out of weakness were made strong. Okay? Sa GNT, they were weak but became strong. So yung bang formula, maging weak ka so that you can become strong. CSB or Christian Standard Bible, sabi, they gain strength in weakness. So there is seemingly strength in weakness. Is that inherent? Is that what it should be? Tingnan natin sa Tagalog. Sabi, sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ang Biblia, o ang salita ng Diyos, ang sabi, ang iba sa kanila ay mahihina, subalit pinalakas sila ng Diyos. Pero mas gusto ko yung version ng ang Biblia, nagsilakas sila sa kahinaan. Para maintindihan natin maigi. No? Tingnan po natin dun sa original Greek word, anong ginamit dun sa salitang weakness? Ang word na ginamit po sa salitang weakness o kahinaan ay asthenia. Asthenia. Sabihin nyo nga po, asthenia. Meron pong asthenia at actually yung asthenia yata, asthenia. I don't know how do you pronounce it. But sa mga medical world, meron pong sakit
na ang tawag ay asthenia. No? Parang hawig siya sa sa asthma. No? Yung asthenia. It's a kind of respiratory illness that renders the person with the physical lack of physical energy or parang napakahina ng kanyang katawan. No? Yung pong asthenia ay galing sa dalawang salita na stenos. Ang ibig sabihin ng stenos ay strength. Sa Greek, kapag nilagyan mo ng A sa umpisa, A, nagiging negative. Nanenegate. Kung anumang salita ang nandyan, nagiging anti or lack of. Kaya yung astenos, ang ibig sabihin niya ay walang lakas, no, without strength. Ang sabi sa Discovery Bible, ito po'y tumutukoy daw yung asthenia sa isang sakit, no, or that deprives someone of enjoying what they would like to do. It involves a state of incapacity to do or experience something, or limited capacity that makes someone unable to do anything. So asthenia is like a handicap. Para po itong illness that makes you incapacitated or invalid. So para kang lumpo, para kang walang kakayahan. Yan pong ibig sabihin ng weakness dito. So in weakness daw, in this kind of incapacitation or limitation, no, God made them strong. So kung titignan natin, itong weakness na ito is a negative thing, di ba? Parang negatibo tong weakness na ito eh. But there is something positive about it. There's something positive about it. In fact, even Apostle Paul made mention of his weakness and boasting about it. Ito yung weakness na gusto kong makita natin, mga kapatid, na ipinagmamalaki ni Pablo. Normally, ang weakness natin, itinatago natin eh. Tama ba? Yung weakness mo, you try to hide it as much as possible. Yung pinakapangit na bahagi ng katawan mo, yun ang pinagaganda mo ng husto. Yung pinakamahinang parte ng katawan mo, yun ang sinusuhayan mo. Di ba? At yung pinakamahinang bahagi ng pamilya mo, yun ang tinatago mo. Tama ba? Pero si Apostle Pablo, sabi niya, I boast about my weakness. In 2 Corinthians chapter 11, verse 30, sabi niya dito, if I have to boast, I will boast of the things that show my weakness. Ang sa 2 Corinthians 12:5, ang sabi, on behalf of this man, I will boast. But on my behalf, I will not boast except of my weaknesses. Yung kahinaan ko, yun ang aking pinagmamalaki. Bakit daw? Bakit niya pinagmamalaki yung kahinaan niya? No, in 2 Corinthians 12:9, no, bago ko basahin tong verse na ito, sa 2 Corinthians 12:9, sinabi niya dito yung isang weakness niya, sabi niya gano'n, binigyan ako ng Diyos ng tinik. At 3 beses akong nanalangin, hindi niya tinanggal. Nagmakaawa ako sa Diyos 3 beses. Actually, the 3 times that Paul prayed about it, hindi ibig sabihin nun na one time nagpray siya, hindi sinagot. Number 2, nagpray siya, hindi rin naman sinagot. Number 3, nagpray uli siya, gumibap na siya. Hindi. Ang ibig sabihin mo po nung 3 times siya nagpray, kasi 3 is the number of completion eh. Ibig po sabihin nun, he prayed many times about it, not just 3 times. He went beyond 3 times. No? Marami siyang beses na nagpray. Lord, alisin mo po itong tinik na ito. Hindi malaman ng mga Bible scholars kung ano itong tinik na ito eh. Ang sabi nung iba, ang tinik daw ni Pablo ay parang meron siyang pilay. That's one. Ang sabi naman ng iba ay malabo ang kanyang mata at yung paglabo ng kanyang mata, masakit. Yung kapag ka nagbabasa siya, sumasakit yung mata niya. Alam mo naman si Pablo, reader yan eh. Nananakit ang mata niya, kaya nahihirapan siya. Meron namang ibang nagsasabi na si Pablo daw ay kalbo at nahihiya siya. Kaya sabi niya, Lord, patubuin mo naman yung buhok ko. No? Yun ang prayer niya. No? Hindi tumutubo.
no? Sabi niya, para naman gumanda yung forma ko. Pero hindi yun eh, no? Meron namang sinasabi na ang problema daw ni Pablo, ang tinik daw niya sa kanyang laman ay yung misis niya. No? Hindi naman po totoo yun. Kasi, no, pagkakataon ito, wala naman talagang misis si Paul. No? Although, may nagsasabi na kapag member ka ng Sanhedrin, you must be married. But there's no record in the scriptures that he was married. Or if he did have a wife, we don't really know. No? Pero ito na, mabigat yung tinik na sa kanyang laman na gusto niyang mawala. Pero instead of God removing it, God came to his side, along his side, and comforted him and simply say this, "My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness." Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. My power is made perfect in weakness. Kasi sabi ni Pablo, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Kasi sabi niya, Lord, lalo ko pang ipagmamalaki yung aking kahinaan. Kasi habang nakikita ng mga tao yung aking kahinaan, lalong dumadalo yung iyong kapangyarihan, at mas lalong natatanyag ang iyong kadakilaan. Kaya titigilan ko ng manalangin na tanggalin mo yung aking kahinaan, Panginoon. And I allow you to use me, Lord, to display your glory, to manifest your glory, so that the people will glorify not me, but you. Ikaw po ang mapapurihan, hindi ako. Kasi yun naman ang philosophy sa buhay ni Pablo. Kaya, being weak is a positive decision. It's a voluntary decision to depend on Christ. So, weakness per se is not the key. The key here is dependence on the Lord. Yung pag-asa sa Panginoon. No? Yung pagsandig sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, mas madalas yung kalakasan natin, yan po ang yan ang nagiging pinakamatindi nating kahinaan. Kaya po mga kapatid, isang bagay gusto kong paalala sa ating lahat, mag-iingat tayo sa ating lakas. Dahil madalas, diyan tayo nadudulas. Amen ba? Mag-iingat tayo sa ating lakas. Kung saan ka malakas. Bakit? Dahil madalas, diyan tayo nadudulas kung saan ka malakas. Ang kalaban po ng pananampalataya, mga kapatid, ay hindi yung hindi yung maliit at kokonting pananampalataya. Ang kalaban ng pananampalataya, yung kayabangan at pagmamataas at pagsasarili. Yung bang akala ng China, dahil malaki sila, malaki ang China, di ba? Kaya na nilang lamunin yung Pilipinas. Alam mo, nung naglalaban yung China sa Philippines, di ba? Nung tambak na yung Pilipinas, nagse-celebrate na yung mga Chinese eh. Iiling-iling na yung mga player eh. Sumasayaw-sayaw na eh. Kaya nga sabi, panalo na, natalo pa eh. Nung word and prayer, nagwo-word and prayer po kayo noon, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, nanonood kami, hindi kami nanonood. Nagwo-word and prayer kami. May nakamonitor lang. Kung anong score. Nung naramdaman namin, tambak na. Bagsak yung aming mga balikat habang kami nagwo-word and prayer. Sabi ko, panalangin natin. Nung pong tapos na yung word and prayer, nakita namin talagang medyo patapos na yung laban at malaki pa rin yung lamang. Ay, hindi ko na tinuloy ang panonood. Nawalan na ako ng pag-asa eh. I was hopeless. Nagulat na ako pag uwi ko, yung talo na, nanalo pa. Isipin mo yon. Wala akong nagagawa yung yabang eh. Bisa akala mo, pormahan ng labanan. Pormahan ng labanan. Kasi nung
Nung lumaban po ako sa tournament ng tennis, talagang sinuot ko yung bagong-bago kong tennis shoes. Sabi ko, suot-suot ito nung aking nung aking idol na tennis player eh. Tapos ginamit ko yung raketa na pang-champion eh. Talaga hong suot-suot ko din yung ang uniforme ng tennis player ng mga magagaling eh. Pero nung lumaban po kami, andito ba si Monching? Ayan. Kapartner ko po ito sa tournament eh. Si Monching. Muntik na ho kami masiro eh. Sabi ko, mali pala. Akala ko yung tennis, pormahan. No? Pero kahit pala ang ganda ng uniforme mo, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo dahil sa uniforme. Amen ba? Sabi nga, si Coach Tim Cone, no? He coaches based on passion, not fashion. Kasi yung naunang coach ay signature yung mga jacket niya di ba? Signature. Talaga ang mamahal ng mga suot-suot eh. Wala namang naipanalo. Kaya hindi ho yan, sabi mo sa katabi mo kapag lalaki yan, sabi mo, bro, hindi ito papogian. Sabi mo sa katabi mo, kung babae, sis, hindi ito pagandahan. So ito ang kalaban eh. Ito ang kalaban natin. Hindi ang kalaban ng pananampalataya, yung laki, akala mo malaki ka, o kaya yung forma, akala mo, formahan ng labanan. Isa pang kalaban ng pananampalataya, yung posisyon eh. No, dahil nasa posisyon ka, di ba? Nasa posisyon ka, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Mabibili mo na lahat ng gusto mo na walang pananagutan, di ba? O kaya, dahil you have the riches, you have the wealth, anyway, you have the money, kayamanan, dahil akala mo may pera ka, pwede mo nang gawin ang lahat dahil kaya mo naman bayaran. Hindi na mahalaga yung morality, hindi na mahalaga yung mga tao sa paligid mo. Ang mahalaga lang, di ba? Ang mahalaga lang, you have the money. Or you have the talent. You have the gifts. Si Jefferson, yung Kobe Bryant ng Jordan, talagang siguro ganun yung naramdaman siguro ni Jordan Clarkson, Yung napagod siya kasi binuhat niya yung buong team. Okay. Napagod siya kay Chris Newsome binantayan siyang maigi talaga. Anyway, so lahat ng ito mga kapatid, ay sometimes we think na mananalo tayo kapag tayo magaling, matalino, mayaman, talented, gifted, we have everything what it takes to win, but it's not. In fact, if we want to continue on succeeding and winning, and siguro more importantly, maturing in the Lord, and turning to become spiritual adults, all the more we need to depend on Him. Di ba, ang goal natin bilang mga tao, mula nung bata tayo, gusto natin maging independent. As much as possible, we want to be independent so that we can do anything that we want. But if we want to really grow up and grow better, the key here is to be totally dependent on the Lord. Yun ang sikreto. Hindi yung independent ako that I can do anything that I want. Or I have the money so that I can buy anything that I want. Or I have the education so that I can, get a job anywhere, any place, anytime. Hindi yun eh. Kundi to be totally dependent on the Lord. And that should be a voluntary decision on your part. Not actually weakening yourself. The emphasis here is not to weaken yourself.
Para lang ma-attract mo yung attention ni God para maawa sa'yo? Hindi yun eh. It's not about weakening yourself. It's not about attracting God through your weakness. It's not that. The key here is to depend on the Lord. Kaya nga ang sabi ng writer, what shall I say? No? Ano pa bang gagawin ko? Magpapatuloy pa ba ako? Ang dami-dami ko nang kinuwento sa inyo. Yun ang punto ng writer eh. Let's go back to the text, no? Ang sabi niya, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon. Sabi niya. Ang dami ko nang nasabi. Naikwento ko na si Adan, si Abel, nakwento ko na si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, no? Si Joshua, si Rahab. Naikwento ko ng lahat yan. Kailangan niyo pa ba ng another illustration? Do you need to learn more? You don't need to learn anything anymore. What you need now is not learning, but you need now is leaning. Leaning na ngayon, hindi na learning. Sabihin, you must truly depend on the Lord. You must truly rely on Him, not trusting on your own intelligence, not trusting on your own strength, not trusting on your own connections, not trusting in your own network, but trusting in the Lord alone. Amen. Amen po ba? Kaya ang kaluwalhatian wala po sa atin eh. Nasa Panginoon. Kasi ginawa ito ng lahat ng Panginoon. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 8, na ang sabi doon, na si Jesus, bagamat siya'y mayaman, siya'y naging mahirap, no? Upang kayo na mahihirap ay sumagana. Si Jesus, bagamat siya'y malakas, siya'y naging mahina. Upang kayo na mahihina, tayo na mahihina, ay maging malakas. Si Jesus, na matuwid, walang kasalanan, ay naging makasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. This is how God wants us to understand the outworking of weakness. Oo, mahalaga yung weakness for us to understand that we need God. Pero yung just understanding that we need God does not equate to your leaning to Him. Hindi ibig sabihin na parang nakahandusay ka na at nakasubsob ka na at wala ka nang magawa, saka katutulungan ng Lord. Mangyayari lang ang lahat when you look up. Kaya nga, ang kaibahan, ang isa pang common dito sa mga kampyo na ito, hindi lang pare-pareho silang mahihina. Kundi ang common sa lahat ng ito, meron silang pananampalataya. Amen. Yan ang dalawang common sa mga pangalang binanggit dito sa Hebrews chapter 11. Two things common. They were all weak, just like you and me. They were all ordinary people, just like you and me. But there's another thing that is common about them, and that they all had faith. And faith is not a magic word. Faith is simply depending on God. Surrendering to the Lord. Yun lang ang ibig sabihin yan. And when you come to that point in your life that you will choose to depend on the Lord, then the strength of God will come rushing to you. Yung word na ginamit na strength dito ay hindi po stenos. Ang word na ginamit na strength dito, made strong in weakness, or from weak to strong, or from weakness to strength, yung strength na ginamit dito ay dynamo. Kung saan natin nakuha yung salitang dynamo or dynamite or dynamic. Ibig sabihin, this is all the power of God being made available for you and for me. Okay? Ito po yung dynamic power of the Lord that the power that raised Jesus from the dead. The same power that raised Jesus from the dead is available for you and for me. Yung bang talo na, wala na, patay na si Jesus, talo na eh. Tuwang-tuwa nga si Satanas eh. Kasi alam niyo ba, all his life, all he wanted was to kill the Messiah.
Nung dumating si Moses, akala niya Mesaya. Pinapatay niya lahat ng mga bata, 2 years old and below. Hindi niya napatay. Akala niya ang Mesaya si David. Ginamit si King Saul para papatay itong si David. Hindi niya napatay. Akala ni Satanas ang Mesaya, ang tagapagligtas, si Daniel. Kasama nung 3 magkakaibigan. Inahagi sa pugon. Inihagi sa bunganga ng yungib ng mga leon. Para patayin. Tuwang-tuwa si Satanas. Dahil sabi niya, mapapatay ko na. Pero hindi rin niya napatay. Bigo si Satanas sa buong buhay niya. Bigo siya, hindi niya napatay yung Mesaya. Nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, baka ito uli yung Mesaya. No? Tinangka niyang patayin nung bata pa. Diba? Niños Innocentes, pinapatay. Hindi niya napatay. Nung lumaki na at nangaral na, nalaman niya, ito na talaga yung totoo. Ito na talaga yung totoo. Ito na yung totoong Mesiyas. Kailangan mapatay ko ito. Ginamit niya si Judas. Ginamit niya yung mga Fariseo. Ginamit niya yung mga religious leaders, no? Hanggang nagkaisa-isa, mga magkakalaban, ang mga Romano, ang mga Hudyo, ang mga Saduseo, Fariseo na magkatunggali, nagkampi-kampi para pagtulong-tulungan. No, para wasakin, i-eliminate itong Mesaya na to. At nakita ni Satanas, unti-unting nagtatagumpay ang kanyang plano. Hanggang sa, finally, nag-decide si Pilato, dahil bumigay siya sa pressure ng mga tao, ipako sa krus, naghugas ng kamay, at ipinako sa krus. Bantay na bantay si Satanas. Kaya pagdating po nung mga alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, di ba? Nagdilim ang paligid Nagdilim ang paligid. Bakit po, alam niyo kung bakit nagdilim yung paligid ng panahon na yon? Nagdilim ang paligid sapagkat lahat po ng mga demonyo sa buong mundo at sa buong kalawakan, lahat po nanonood. Pinanonood. Kasi nakikita nila, mananalo na sila. Mananalo na sila. At si Satanas ay talagang abang na abang kung anong nangyayari. At kung anong mangyayari. Hanggang so nung nakita nila, nakapako na si Kristus doon sa krus. No? At sumigaw. Sumigaw siya, it is finished. Tapos nabayubay siya. No? Sabi niya, napatay ba talaga? Napatay ba talaga? Ang sabi ni Satanas, tiyakin natin kung talagang napatay. Sabi niya, utusan mo yung isang senturyon. Ulusan sa tagiliran para malaman natin talagang patay na. Inulos ng sundalo yung tagiliran, lumabas, tubig at dugo. Patunay yun na talagang patay na. At nung makita ni Satanas, patay na. Patay na. Sabi niya ganun. Sabi niya, nanalo ako? Sabi niya ganun. Paano nangyari yun? Napatay ko yung Mesaya. Nagtagumpay ako. Sabi niya, nanalo ako. Praise the Lord. Nagtagumpay ako. Finally I killed the Messiah. Finally. And there was celebration in hell. Naku, nagkaroon po ng fiesta sa impyerno dahil po nagtagumpay si Satanas. Nanalo siya laban sa Messiah. Napatay niya ang tagapagligtas. Yun yung Biyernes. May linggo pa. Amen ba? Biyernes lang yun may linggo pa Kaya wag kang susuko ng Biyernes. Amen. Hintay mo yung linggo. Kasi pagdating nga nung linggo, habang nagdiriwang doon sa impyerno, nagse-celebrate sila, nagtutunggaan sila doon, nagsasayawan sila, nagse-celebrate sila. Bigla na lang may kumatok doon sa impyerno. Pagkatok doon, inaalam nila kung sino pagbukas ng isang demonyo, kung sino yung nandun sa harapan, natulala Sabi ni Satanas, may kumakatok, buksan nyo! Pinapunta niya yung isang demonyo niya, isang general niya. Ikaw nga pumunta at tingnan mo kung sino kumakatok. Pagbukas ng general ng pinto, nahimatay. Sino ba yung kumakatok na yan? Kayo talaga,
wala na kayong silbi. Ako na nga magbubukas. Kaya pagbukas si Satanas nung pintuan ng impyerno, no, nakita niya si Jesus ay pumasok. Ayun, ako. Siya po'y jinujitsu. Tinadyakan, binugbog. Ano? At talagang nagulat po siya. Sapagkat akala niya napatay niya. Akala niya napatay niya. Akala niya nanalo siya. Yung pala, talo siya. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen. Si Jesus ay buhay. Amen. Hindi siya nanatili doon sa libingan. Hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling talo. Siya'y nabuhay na maguli. At dahil dyan may pag-asa tayo. Amen. Kapatid, may pag-asa. Hindi pa katapusan ng laban. Huwag kang susuko. God is not yet done. Never give up. God's plan is always bigger than your mistakes. God's dream for your life is more glorious, than your weaknesses. Because all you need to do is to trust in the Lord. Kaya lang, sometimes God will reduce you to nothing. God will deliberately, sometimes kapag mayabang ka pa, tiwala ka pa sa sarili mo, magaling ka pa, God will strip you off of all the things that you are so proud of. Huhubaran ka ng Panginoon. Tatanggalan ka ng Panginoon. Babawasan ka ng Lord. Para nang sa ganon, ang lahat ng mga gabay mo at pinagtitiwalaan mo at nagiging source ng iyong lakas ay mawala. Para nang sa ganon, ang lakas mo at ang tiwala mo, walang iba kundi sa Kanya lang. Sa buhay ninyo, may manghimala na rin ginawa ng Diyos. You just have to recall all these miracles. He never forgot about you. He never abandoned you. Meron lang talagang timing ang lahat ng bagay. And He will come to your rescue. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Let's just close our eyes and let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat sa umagang ito, minulat mo ang aming mga mata at pinakita mo sa amin, Panginoon, na we don't have to be perfect to be a part of the heroes of faith. We don't have to be strong, Lord God, or powerful, or intelligent, or good-looking, or wealthy, or educated to be used by you. Lord, thank you for helping us understand that even ordinary people, Lord, can do extraordinary things when God is by their side. It's obvious, Lord, it's you, it's you, it's you. And the glory is yours alone. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, help us to remind ourselves of the many things that you have already done in our lives. At ito'y magiging puhunan namin, Panginoon, upang magtiwala ng higit pa sa iyo. Sa mga bagay na gagawin mo pa sa aming buhay. And we're excited about the future. Lord, hindi namin tinitingnan ng kinabukasan ng madilim at maalinsangan at makulimlim. Tinitingnan namin ang kinabukasan ng maaliwalas, maliwanag, sapagkat nandun ka, Panginoon. Inihahanda ang lahat para sa amin. Kaya kapatid, kung nais mong magtiwala sa Panginoon, sa anumang mahirap na kinaharap mo ngayon, pwede bang taas mo ang iyong kamay at sinasabi mong, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Hindi na sa aking sarili. Sino man sa atin dito, taas mo ang iyong kamay. If you're saying, Lord, hindi na ako magtitiwala sa aking sarili, kundi sa iyo na. Hindi na sa aking galing, hindi sa aking talino, hindi sa aking kakayanan, o mga kaibigan, kundi sa iyo. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? And you're saying, Lord, from now on, I will trust in you alone. Amen. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito, you're going through weakness and difficulty. You want God to strengthen you and uphold you and lift you up. Just raise your hand.
Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. And just come forward, lahat ng nagtaas ang kamay. And let's commit our lives to the Lord and say, Lord, I believe in you. I trust in you. Just come here in front, mga kapatid, and let the Lord infuse His strength in you. Lapit po tayo sa harapan, mga kapatid. Lagay mo yung kamay mo sa yung dibdib, malapit sa yung puso. Tayo lumapit sa Panginoon. Panginoon, batid mo ang kalagayan ng aking mga kapatid. Mga hamon, mga kabigatan, ang mga nakalululang obligasyon, pagkakautang at bayarin, ang nakalulunod, nakalungkutang dulot ng karamdaman, mga pag-aalala. O Diyos, dalangin ko ang kapatid na ito na wag siyang malunod at wag siyang malula sa napakalaking hamon sa kanyang harapan. Manapa ang kanyang matay matuon sa iyo at makita niya ang iyong kalakihan, o Diyos, at ang iyong kadakilaan. Tulungan mo ang aking kapatid sa oras na ito, Lord. Kapatid, maaari bang alalahanin mo ang kahit 3 mga himala na ginawa na ng Diyos sa iyong buhay? Sa iyong isip, alalahanin mo. Think of 3 great things that God already did for you in the past. In fact, there's so many of them. There's so many of them. But just think 3 of the major blessings, miracles that God performed for you and for your family. I want you to thank God for these 3 things. Pasalamatan mo ang Panginoon ngayon. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo lang siya. Galing sa iyong puso, pasalamatan mo. Dahil tayo makakalimutin eh. Madali tayong mapagod, madali tayong makalimot. Ito yung pagkakataon na masariwa natin na mabuti ang Diyos. Pagkakataong masariwa natin na tapat siya. Pagkakataong masariwa natin na hindi siya nagkakait, hindi siya nagpapabaya. Na ang Diyos natin ay buhay. At mahal na mahal ka niya. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ngayon, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat dahil mahal na mahal mo ako. Mula ngayon, ang aking buhay ay sa iyo na. Dahil ibinigay mo ang buhay mo sa akin. Doon sa krus ng Kalbaryo, namatay ka para sa akin. Kaya't ako'y nagtitiwala na sa iyo. Ikaw ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon magpakailanman. Salamat sa mga sagot sa dalangin at sa mga sasagutin mo pa. Salamat sa mga paglalaan at ikaw ay sapat at higit pa sa sapat. Salamat sa kagalingan, sa pananauli ng aking lakas dahil ikaw ang aking manggagamot. Salamat sa iyo, aking tagapagligtas. Aking Panginoon, paglilingkuran kita. Mamahalin kitang buong buo. Taos sa aking puso. Pagsisilbihan kita, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's worship the Lord. You know, as we reflect on these questions, and
make a decision to act on it. So what is most difficult for you right now? Number 2 is, are you willing to be weakened so the power of God can be manifested? Willing ka ba to be reduced to nothing? And then how will you deal with the strength that makes you proud? What do you need to do about that?